Alam niyo ba kung paano gawing fertilizer ang basura sa kusina? Hello mga ka-agri! Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa kitchen waste, mga basura po natin sa kusina. Ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan para magamit po natin itong mga basura na ito bilang pataba para sa ating mga halaman. Coming up! According po sa pag-aaral, 50% ng household waste ay biodegradable. Ibig sabihin po nabubulok. So pwede po natin magamit itong mga nabubulok na materials bilang pataba sa ating mga halaman. Napakaganda po nitong source ng nutrients para sa ating mga halaman. Meron po itong macro, micro, and trace elements na kailangan po ng ating mga tanim. Simula po nung nag-aral ako ng organic farming, na-appreciate ko po yung mga organic materials. Napakagandang source nito ng nutrients. Mula po noon, nagkaroon na po kami ng waste segregation. Hinihiwalay na po namin yung mga basura na nabubulok sa hindi. So lahat po ng mga nabubulok, iniipon ko po yun. Then dinadala ko dito sa aking garden para naman pabulukin dun sa aking mga composting facility. So ito po yung mga ginagamit kong pabulukan ng mga organic materials. Dito po sa garden ko, meron akong tatlong klase ng composting bin. Meron akong slow, fast, tsaka lazy na composting bin. Explain ko lang po sa inyo yung pinagkaiba ng tatlo. So ito pong slow na composting bin ko, matagal po yung proseso nito. Ito ay cold composting. So hindi siya umiinit. So ang ginagawa ko lang po dito, lahat ng mga organic materials, yung mga fresh na galing sa kusina, nilalagay ko lang po dito. Then hinahayaan ko na po siyang mabulok. So medyo matagal siya kasi hindi siya umiinit. Kumbaga kusa lang siyang nabubulok. Pero kung gusto niyo pong mapabilis, pwede kayong magdagdag ng mga activator, no? Pwede kayong kumuha ng compost niyo, ilagay niyo po ng konti sa ibabaw para madagdagan yung mga bacteria tsaka mga microbes na kakain po dun sa mga fresh na organic materials. Dito po sa aking fast composting bin, ito po ay hot composting. Umiinit po yung materials kaya mabilis po siyang mabulok. Dito sinusunod ko po yung 4 na ingredients ng composting kaya umiinit yung mga materials. Dito po medyo matrabaho siya compare dito sa cold composting kasi yung ginagawa natin dito, nilalagay lang natin siya tapos hayaan na natin siyang mabulok. Dito po kasi kailangan natin siyang ibaligtad pa, no? Kailangan yung fresh na materials mapunta po dun sa ilalim or sa gitna para tuloy-tuloy po yung pag-init. So dito po sinusunod ko yung 4 na ingredients. Meron tayong brown materials. Yung brown materials po yan yung mga tuyong materials tulad ng dahon, karton, eggshells, egg tray. So yan po yung mga brown materials. Yung mga green materials naman po, yung mga fresh na materials tulad ng kitchen waste, mga fresh na dahon. So yan po yung mga green materials. Tapos, kailangan po ma-maintain natin yung tamang moisture. Hindi po siya dapat matubig. Kapag kinuha nyo po yung inyong compost, tapos piniga nyo, kailangan wala siyang tutulong tubig. Pag may tumulong tubig, ibig sabihin, tulad po nito, masyado siyang maraming tubig. So, kailangan patak lang po yung lalabas pag piniga nyo po yung inyong compost. Then, yung pang-4 po na ingredients niya ay yung air. So, kailangan baliktarin natin siya, magkaroon po ng aeration sa loob para mabilis pong mabulok yung mga materials. Ito pong compost ko, bulok na siya, na ulanan lang po siya ngayon, hindi ko siya natakpan kaya medyo may tubig. So ito po ay ready to use na fertilizer para sa aking mga tanim. Dito naman po sa aking lazy composting, ang ginamit ko po dito yung limber, yung kulungan ng manok. Tapos yung mga materials po nito ay backyard and kitchen waste na. Yung mga dahon, ito yung dahon na pinagwalisan, yan po yung nilalagay ko dito. Then, yung mga fresh na materials, yung mga galing po sa kusina, yung mga bulok na gulay, mga fresh na materials, yun po yung nilalagay ko dito sa gitna. Nagukay lang po ako dito sa gitna ng aking mga basura, mga tuyong dahon. Tapos, tatabunan ko ulit siya ng mga tuyong dahon para hindi mangamoy. So, hindi ko na po siya binabaliktad. Basta tinatakpan ko lang yung mga fresh na materials. Dito po kahit marami yung ilagay ko, kahit medyo matubig, walang problema. Kasi hindi siya nangangamoy dahil po dun sa mga brown materials. Kasi ito pong mga brown materials,
nag-absorb siya ng odor, kaya naiwasan po natin yung mabahong amoy. Kapag kayong compost nyo po ay maamoy, ibig sabihin po nun, mas marami yung green materials sa brown materials. Ang tamang ratio po ay 1 part ng green sa 2 parts ng brown. So kung isang cup ng fresh materials, dapat 2 cups naman ng brown and dry materials. So yun po yung aking composting facility. So ngayon ituturo ko sa inyo yung simpleng paraan para magamit natin itong mga fresh na materials. Mas madali siyang gawin kung yung existing nyo na garden bed, tulad po dito. Medyo malambot po kasi yung lupa nito, hindi na tayo mahirapan maghukay. Pwede natin siya ibaon dyan. Kaya lang po yung aking garden bed ay puno pa ng tanim. So siguro after ko mag-harvest ng mga radish, saka ko ibabaon po dyan yung mga fresh po na kitchen waste. So ngayon gagawa po tayo ng bagong raised bed. So dito naghukay po ako ng mga 20 to 40 cm yung lalim. Dito po natin ilalagay itong mga fresh na materials. So ito po yung mga fresh na materials, yung mga pinagbalatan ng gulay, may mangga, tapos yung mga bulok na gulay, sitaw, saging, kamatis, talong, petchay, balat ng itlog. So lahat po ng kitchen waste pwede natin magamit. Kung yung mga cooked foods naman, dun ko po siya nilalagay sa aking lazy na composting bin kasi medyo maamoy po yun. Pwede siyang kalkalin ng daga, kaya dun ko siya nilalagay para matabunan po siya ng mga tuyong dahon, hindi siya mangamoy, tapos hindi rin siya basta-basta mahukay ng mga hayop. So gagawin lang po natin dito, ilalatag natin itong mga fresh na materials. So hindi natin kailangan damihan yung paglalagay kasi kung masyado pong marami, pwedeng mangamoy, tapos pwedeng hukayin po ng mga hayop. So tansyahin nyo lang po kung gaano kadami, yung tama lang po na makapagsahig siya dun sa pinaka bottom. Then tatakpan na po natin siya ng lupa, tapos after 2 weeks saka po natin siya tataniman. Huwag po yung tataniman yung bagong lagay ng fresh materials kasi habang nabubulok po itong mga fresh na materials, yung during decomposition, mababa po yung presence ng oxygen. So hindi po makakuha ng oxygen yung mga ugat ng halaman, kaya hindi po sila lalaki ng maganda. So posibleng mamatay or payat yung inyong tanim. So paabutin natin at least 2 weeks to 1 month bago natin siya taniman. Kaya 20 to 40 cm po yung nire-recommend namin na lalim ng pagkakabaon po ng fresh materials para pag nagtanim po kayo after 2 weeks, hindi pa basta-basta maaabot ng ugat yung mga pinabubulok po natin. Meron pa siyang time na mabulok bago maabot po ng mga ugat itong mga organic materials. So after po natin mailatag itong mga kitchen waste, mga fresh na materials, tatabunan na po natin ang lupa. Hahayaan po natin yung mga bulate, yung mga microbes, mga bacteria, beneficial microbes na mag-decompose po nito. Bubulukin nila yung ating mga nilagay na fresh na materials. Itong lupa na nilalagay ko ngayon ay yung aking potting mix. So may mga organic materials pa siya. Meron pang ipa ng palay, sinunog na ipa, yung mga ibang compost ko din para mataba po yung lupa na ginamit natin. Pero kung wala po kayong ganitong potting mix, yung hinukay nyo po na lupa, pwede rin po yun natin gamitin para ipang tabon dun sa hinukay natin na garden bed. Sakto lang po yung lalim nun para hindi po basta-basta mangamoy at hindi siya hukayin ng mga hayop tulad ng aso tsaka ng mga daga. So gagawin po natin, takpan lang natin kapantay ng ating raised bed para after 2 weeks ready na siyang taniman. Happy farming!